ka titigil sa kagaganyan. Basta para sa'kin, kung susubukan mo ang Diyos, di ka niya bibiguin, di ka niya iisnabin. Bukas ang kanyang palad na naghihintay lamang sa'yong paglapit, sa pagpupumilit, sa pagsabi mo. Basta para sa'kin, kung susubukan mo ang Diyos, di ka niya bibiguin, di ka niya iisnabin. Bukas ang kanyang palad na naghihintay lamang sa'yong paglapit, sa pagpupumilit, sa pagsabi mo. Bahala ka na, bahala ka na. Tinitiwala po namin sa inyo, sa iyong mga kamay, ang lahat ng bagay nilalagap namin sa inyong harapan. Buong puso po kami nagtitiwala sa kalooban mo, aming Panginoon. Bahala ka na, bahala ka na sa amin, aming Diyos. My inmost being, praise His holy name. Unto Him arise and sing, sing. Huwag nating kaliligtaan ang ganito pong pasasalamat sa ating Diyos, sapagkat ang ginawa niya na siya ay nag-resurrect upang ipakita sa atin na ang kanyang salita ay hindi magkakabula. And I live to worship, I live to worship you, and I give my all to you, give my all to you, gave your best for me. We can feel anxiety, depression, discouragement, fear, insecurity, emotional pain lalo na, and the pain of difficulties in life. Why? Oil, crisis, meron ka, my friend. Mabait dapat ang isang worshiper of God. Wala pong worshiper na salbahe. Di tayo dapat nagpapakita ng kasalbahihan po pagka tayo po ay isang tunay na sumasamba sa ating Panginoon. As much as possible, ay maging mapagpasalamat po tayo sa lahat ng mga tao, lalo na po doon sa mga gumagawa ng mga kabutihan sa atin. Kahit ang mga maliliit na bagay, i-appreciate po natin yan. Yan po ay isang kindness. Kaya wag na po tayo mag-atubili, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Magmadali na po tayong lumapit sa Panginoon bago pa sumara ang pinto ng hindi po natin namamalayan. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands will come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you.
Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in po at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pagkikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Sabi mo naman sa katabi mo, salamat nandito ka. Masaya po dapat ang ating pakiramdam. Kalimutan natin ang lahat ng mga nakaraang problema sapagkat ngayon ay haharap po tayo sa ating Diyos sa buhay. Nakaharap po tayo sa ating Diyos sa buhay at patuloy na maglilingkod sa Kanya. Babasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia, Hebrews chapter 13, verses 14 and 15. For here, we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po sa napapakinggan natin mga balita, parang wala na po tayong pupuntahan lugar. Kasi pag nagkagulo na yan, walang lugar yan. Pero ang sabi, ang mga anak ng Diyos. Everybody say, ang mga anak ng Diyos. Ay meron pong paningin yan, ang pananaw niyan, malayo ang pukol. Alam natin lahat na hindi ito ang city natin, hindi ang world ang ating tahanan, kundi dumadaan lang tayo. Sapagat naghanda ang Panginoon sa atin ng mansion. Ang citizenship natin ay sa heaven. Kaya kung sakali man makarinig tayo ng ganyan, magpapatuloy pa rin ang ating mga bibig na magpupuri sa ating Diyos. Bakit? Alam natin na doon ang ating mansyon. Doon ang ating lugar. Kaya wag na tayong mag-isip pa kung saan pupunta. Katulad ng mga iba naririnig ko, plano nila pumunta sa planet Mars para hindi na daw sila masasama sa kaguluhan. Kaya sabi ko, pupunta ng planet Mars? Okay Pero praise God, sapagkat hindi tayo hinayaan ng Panginoon na mangmang sa salita ng Diyos, sapagkat alam natin ang nangyayari sa mundo. Amen. Alright, yuko natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Salamat po sapagkat sa dinami-dami ng tinuro mo sa amin, ay nakikita namin ang mga bagay na ito yung nangyayari po ngayon. Nakikita namin kung ano nangyayari sa mundo, sa kaguluhan, sa kasamaan ng mga tao. Kaya naman kami, O Diyos, na hinirang mo upang maging sa iyo at anak mo, ay nandirito upang magbigay puri, magbigay galang sa inyo. Sambahin ka, sapagkat ang laki ng ginawa mo sa buhay namin. Ang kaligtasan namin ay utang namin sa inyo. Kaya nandirito po kaming lahat upang sumamba at magpasalamat. Ngunit hinihiling po namin na pakalinisin mo po kami. Ibaba mo, Lord, ang Holy Spirit mo sa amin lahat, Lord. Kung meron man kaming daladalang kasalanan, Lord, patawarin mo po ito. Mga pagkukulang, mga kahinaan namin, O Diyos. At sama-sama namin tinataas ang gawang ito, Ama, na kayo pong siya manguna. Kayo pong magsalita sa aming beloved Bishop. Upang sa ganun, Lord, ang lahat ng mga bagay na tinago mo sa kanyang puso ay makalabas sa kanyang mga bibig na buhay upang itatak sa aming isip at sa aming puso at kaming lahat na nandirito ay handang-handang tumanggap ng iyong mga pananalita na siya nagiging kalakasan po namin sa buhay ngayon na kung saan ay puro kaguluhan. Nagtitiwala po kami, Lord God, mula una hanggang dulo, kayo ang siyang mangunguna. Sa iyo po lahat ang kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Good morning, church. Let's get ready to give praise to the powerful God that we have. Your power and might rest in your hand. None can withstand you.
All praises belong to Jesus. Let's lift up his name. Give glory to our Lord God. Praise you, Jesus. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. Hey. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change.
upon the rock. I'm standing in His righteousness. He took away my sin and shame, gave me a brand new name, His beloved and redeemed. Look how He turned my life around, made me a shining light, His glory to reveal. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. Let's worship Him. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. Jesus is so good. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Napakabuti ng Panginoon, at mahal na mahal niya tayong lahat. Hallelujah! Oh, you're so good. You're so good. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa provision mo. Maraming salamat sa lakas na binigay mo. Amazing grace. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. Let's worship the Lord. I will worship Him forever, love Him forever, because this God is too good. Karapat-dapat siya sambahin. I will worship Him Karapat-dapat siyang kapurihan. love Him forever, because this God is too good. At dahil mabuti ka, nagtitiwala kami na hindi mo kami pababayaan. At payapang-payapa kami na hindi mo kami iiwan. Prince of Peace, you are. You're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name in song I raise. I give to you my life. I offer up a sacrifice. I pledge my love to you. My
King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Lifting my praise, your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. Let's sing Prince of Peace. Prince of Peace, you are. You're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. Sing, I worship you. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. I worship you. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise, your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King, my God and King. Salamat, Panginoon ko. Salamat, Lord, sa araw na ito. At muli mo kami dinala, Panginoon, sa lugar na ito para magtipon naman at muling mag-aral po na iyong salita. Diyos, batid mo po na wala kami magagawa kung wala ka. Kaya tulungan mo, Lord, na dumaloy sa amin, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu Santo. Siya mismo magsalita sa aming kalagitnaan, O Lord, at gamit mo ang aking bibig, Panginoon, para madaman ang bawat isa, O Diyos, na ikaw mismo, Lord, ang siyang magsasalita sa umagang ito. Lord, batid mo po ang pangangailangan ng bawat isa. At bukod sa lahat, O Diyos, ang karamdaman ng bawat isa. Napakaraming may karamdaman, Panginoon ko. At hinihiling namin, O Diyos, na sa araw na ito ay magpagaling ka ng lahat na may karamdaman, Lord. Pati lahat ng pati mga nanonood, O Diyos, ay padaluin mo healing power mo, Panginoon, ang miracle mo, O Diyos, in the name of Jesus Christ of Nazareth. At umaasa kami, Panginoon ko, yung anointing may badadaluin mo sa amin, Panginoon, dahil na magdadala ng kagalingan sa amin lahat ng karamdaman naman. Kaya ikaw na pong bahala sa service na ito, Diyos, pinapabayan namin lahat sa iyo, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, you may all be seated, please.
Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Thank you so much sa Lord sapagkat pirmi nagpo-provide ang Lord ng lugar para sa atin at patuloy na nagbibigay sa ating mga kapatid ng kalakasan at kagalakan po. Okay, now in the book of Matthew 8, 1-3. And when he had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. And then Jesus put out his hand and touched him and saying, I am willing. Be cleansed. And immediately his leprosy was cleansed. And our subject today is entitled, I am willing. Lahat ng may karamdaman, magsabing praise the Lord. Alam ko, marami sa atin po. May karamdaman tayo kahit ikaw ay nagpupunta dito, lumalakad ka, tumatakbo ka, pero may iniinda ka sa katawan mo. Pati kayo nanonood sa television, alam ko, ganun po. Pero naniniwala ba kayo na sa araw na ito, gagaling kayo? Ano na po yung matagal na may sakit sa atin po? Kailangan gumaling po tayo. Dahil hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay may karamdaman. We as temple of God, dapat po malulusog ating katawan. Hindi doon sa parte yung pinapalam sa atin ng Lord na yung sakit ay ayaw ng ating Panginoon. Ni minsan, di ginusto ng Lord na magkasakit po tayo. Kaya nga alam po, may mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Natatalakayin natin sa ngayon at kung paano tayo gagaling, tatalakayin din po natin sa araw na ito. Now in the book of Matthew 8, verse 1, when he had come down from the mountain, great multitude, take notes, great multitudes followed him. Now, the Bible clearly says that a great multitude of people followed Jesus Christ. And I believe that majority of them are sick at gusto nilang gumaling. Kanya sila sumusunod sa ating Lord. And speaking of sickness, people nowadays are so much focused sa war between Iran, Israel, and US. But unaware po tayo that a huge number of people are suffering from different kinds of sicknesses, especially incurable disease such as cancer. Hindi niyo napupunan ang daming tao na may bukol po sa ngayon. May bukol sa iba't ibang klase sa iba't ibang parte ng katawan. It might be na maliit ang bukol, o malaking bukol, from non-believers to believers, meron po. At madalas ang findings ay cancer ang sinasabi nila. Now, some are healed, but unfortunately, some died not only from cancer, but also from other kinds of sicknesses. Now, I don't know if this is one of the pestilences that Christ mentioned in the book of Matthew 24:7, na sinabi niya maraming pestin darating. Pero kung titignan nyo, parang nagiging pestin itong cancer po na napakarami ang nagkakaroon. Now, explain po natin ngayon. The first question, where and when did sickness originate? Saan nag-umpisa ang sakit? Now, what it started when man fell into sin and was cursed by God. Nagkasala sa Adam and Eve. Doon nag-start po. Kasi kung originally, ang tao po ay dinesign ng Lord para hindi mamatay, para hindi magkasakit. But because of sin, kaya pumasok po karamdaman. Genesis 3:16-19. Now sa Romans 5:12 says, therefore just as through one man, Adam sinned, entered the world, and death through sin. Death through sin. Kamatayan dahil sa kasalanan, kamatayan dahil sa karamdaman. Basically, karamdaman po ang dahilan. And thus, death spread to all men because all sin. Kasalanan po ang dahilan. Kaya kahit tayo believers na po, hindi ko sinasabing lahat. Pero basically, pag tayo po ay nagkakasakit, tingnan nyo ang dahilan. May kasalanan po.
Pag sinabing kasalanan, maraming klase ng kasalanan po. Katakawan lang, kasalanan po yan. Kaya ibig sabihin, marami po pag sinabing kasalanan. Pero yan po ang madalas ang dahilan kung bakit ang tao po nagkakasakit, even believers nagkakasakit. Pero may natin tatandaan, the consequence of sin, alam natin po, the wages of sin is death. And I'm talking about that death agad, pero basically nagkakasakit muna, tsaka namamatay po. Pag sabihin natin, severe talaga ang kasalanan. Kanya ko sinabi severe, kasi pagdating sa kasalanan, meron po talagang, aminin natin, may level ang kasalanan po. Kanya ko sinabing ganoon, kasi sinabi ng Lord, doon sa isang lugar na mas higit pa sa Sodom and Gomorrah ang abutin ninyo. So meron mas higit po na kasalanan, mas higit na kaparusahan ang binibigay ng ating Lord. So yan ang unang dahilan. Kasalanan, kaya nagkakasakit. Second po ay, why do people get sick? Una, personal sin, sa John 5:14. Afterward, Jesus found himself the temple, pinagaling niya yung paralytic and said to him, "See, you have been made well." Pinagaling ka na. Sin no more. Huwag ka nang magkasala. Otherwise, worst thing come upon you. Pag ikaw ay nagkasala, nagkasakit ka, pagkatapos pinagaling ka, nagkasala ka uli, mas matindi na ang aabot po sa atin. So, kasalanan ang reason po. Second reason, taking communion in an unworthy manner. Kumakain tayo ng Santa Cena na hindi tayo karapat-dapat po. 1 Corinthians 11:29-30. And if he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. And that's the reason why, for this reason, many are weak and many are sick. Kasi nga hindi karapat-dapat sa communion, nagtitake ka, samantalang nandun ang kasalanan sa atin. Yan po ang magiging resulta. Sakit and among you, and many sleep. Marami namamatay na hindi natin alam. Yan pala ang reason po. Kanya ang Holy Communion po, kaya tinawag na Holy Communion ay dapat holy tayo o malinis tayo pag nag-take tayo ng communion po. Hindi ko sinasabi hindi ka nagkakamali, but be sure na nag-repent tayo bago natin i-take ang communion. Third reason bakit nagkakasala, to display the work of God. Para maipakita yung gawa ng Lord o yung power ng ating Lord. John 9:3. Jesus answered, kasi nagtanong ng disciples, ba't bulag yung taong yan? Dahil ba sa kasalanan ng nanay niya, kasalanan niya? Sumagot ang Lord, neither this man nor his parents sinned. Wala nagkasala sa kanila, but that the works of God should be revealed in Him. Para makita yung gawa ng Lord, makita yung power ng ating Lord. Yung reason, para yung work ng Lord, power ng Lord, ma-display. Kasi nga naman, pag walang ganyan, paano makikita ang healing kung walang may sakit? Kaya ina-allow din ng Lord para i-display ang power niya. Ang fourth reason, test of faith. Para i-test ang faith natin. Job 2:4-6. So Satan answered the Lord and said, skin for skin, yes. All that a man has, he will give for his life. But stretch out your hand now. Subukan mo yan. Touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face. In other words, subukan mo yan. Sabi ni Satanas, bigyan mo ng sakit yan. Tignan natin, bibigyan ko ng sakit yan. Tignan natin kung mananampalataya pa rin. And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. Pwede mo siyang bigyan ng sakit, pero huwag mo siyang papatayin. So isang test din po sa atin, sometimes, yung karamdaman nagiging pagsubok sa atin po talaga. Sa ibang din naniniwala niyo bang preacher? Ako naniniwala. Na talagang ina-allow ng Lord minsan ang karamdaman para subukan ang pananampalataya natin. Kasi madalas ay hindi. Tayo po nagpe-praise the Lord pag malalakas ang katawan natin. Pero pag mahina tayo, parang ayaw natin mag-pray sa atin, Lord. Kaya tinitignan natin, Lord, kung ikaw magpe-pray pa rin sa Lord kahit na may karamdaman ka. And the fifth reason, panglima, not to be boastful. Para hindi tayo magyabang pag may binigay ng Lord sa atin, may gift tayo po, mabinigay tayo ng wealth ng ating Lord, hindi tayo magyayabang. 2 Corinthians 12:7, kay Paul, unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. Napakaraming revelation binigay kay St. Paul. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Binigyan ako ng tinik sa lalamunan at tinik sa katawan
para hindi ako magyabang sa dami ng revelation binigay sa akin ng Lord. In other words, ang isa pong reason, kahit inaalaw sa sakit para matuto tayong magpakumbaba. Although, meaning natin sometimes, hindi ko sinasabing pirme, pero sometimes, iba may sakit na mayabang pa rin. Pero basically, pag may sakit po, bumababa po tayo. Ako pag may sakit, ang bait-bait ko po. Kaya sana lahat tayo mga kapatid, ganun din. Kanya ka, inalaw ng Lord niya para bumait ka na eh. Naunwaan po natin. So isang reason po yan. Ngayon, ang third question ngayon, who are the agents of diseases? Sino ba nagdadala ng karamdaman? Number 1, Satan and his demon spirits. Luke 13:16. And so ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound. Tinali ni Satan. Think of it, for 18 years, be loose from his bond on the Sabbath. Itong babaeng to, hukot siya, nakaganon siya. Si Satan pala, ang may gawa nun. For 18 years, ganun ang ginawa sa kanya ni Satan. O hindi ko sinasabi lahat ng kuba ay kay Satanas po. Minsan po sa buto talaga po. Pero may pagkakataon po na humuhukot ka, gumaganon ka, hindi dahil sa katandaan mo, kundi may spirit na nagpapaganon sa iyo po. Yun po yung sabihin, si Satanas po ay nagbibigay din ng karamdaman. And basically, siya nagbibigay ng karamdaman. Job 2:7. Pangalawa po, stress. Napakatindi ng stress. Kasi sinabi ng Lord, Matthew 6:27, which of you by worrying, sino niya sa inyo sa pamagitan ng pag-aalala ang makapagpapahaba ng inyong buhay? Sabihin nung pag nag-aalala tayo ay iiksi ang buhay mo. Pag natatakot, iiksi ang buhay mo dahil patungo sa stress. Once na may stress ka na, lahat na sa'yo, pati immune system mo, bababayan hanggang lahat ng sakit matatanggap mo. Humina ka dahil sa stress. Kaya yan po, sana madiscipline natin ang sarili natin pagdating sa stress. Pangatlong pinagagalingan, pestilences. Andyan ang mga viruses, katulad yung nangyari noon sa COVID, virus po yon, bacteria, ganun din po. Sa pagkain, mag-ingat kayo. Pag hindi nyo alam, panis na, kinakain nyo, may bacteria na po, na pinagmumulan po ng karamdaman. At yun ang nag-weaken, nagpapahina sa immune system po natin. At ang mga 4 po na dahilan kayo nagkakasakit, no self-discipline. Wala tayong disiplina, madalas sa pagkain po, walang disiplina. Huwag kayong magpapakabusog ng gusto. Na talagang pag gusto mo ulam, kain ka ng kain, pumuputok, ganun kalakan yung tiyan mo, sige, kain. Hanggat may mapaglalagyan ka, sige, kain. Tapos magsi-CR ka, tapos babalik ka ulit, kain ka naman, kain. Magsi-CR ka, babalik ka ulit, kain. Huwag niyong gagawin. Magkakasakit po kayo. Titsakin ko sa inyo, magkakasakit kayo. Ang pagkain po ay para tayo mabuhay. Tayo kumakain para mabuhay, hindi nabubuhay para kumain. Kanya yung pagkain, ilagay natin sa ayos, madalas siya ng pumapatay, madalas kanya may high blood, may diabetic siya, at nandiyan ang sakit sa puso, saan galing? Stress, pangalawa, pagkain po. At of course, exercise po. Ang tao pong pirming nakaupo, lalo na yung nasa computer, mag-iingat po kayo. Malapit ang sakit sa inyo po. Naniniwala ba kayong tuhod natin ay halos magkaano yung dalawang yan, magkaduktong yung dalawang yan. Pag humina tuhod mo, pati ito, madalas humihina. Ayon sa ibang mga doktor po. Kaya yung tuhod po, pag pirmi ka nakaupo, hihina po, lalo sa mga may edad. Dapat after 30 minutes, tayo ka, tapos upo uli. 30 minutes, upo ka, tayo ka, tapos upo uli. After 30 minutes, tayo ka, upo uli. Kahit sa opisina, gawin ninyo. Otherwise, yan po mangyayari sa atin pag pirmin nakaupo po tayo. Meron ko alam na isang pastor, pero minsan nakaupo, mga kapatid, sa computer, magdamag, hanggang umaga, inuumaga sa computer. Ngayon po, hindi na makatayo, mga kapatid. Dahil humina ang kanyang tuhod po. Nagka-arthritis yung tuhod niya, dahil nga po, hindi tumatayo. Masama po yun. Kailangan nakatayo kayo, pirmi, pagka ganon. Everybody shout, praise the Lord. Okay, next. 4th question. Ito na. Why don't believers get healed? Bakit hindi gumagaling ang mga believers? Yan ngayon ang ating tatalakayin. Yan ang topic natin ngayon. Matthew 8:2. And behold, a leper, may ketong, came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, kung willing ka, Lord, you can make me clean. Mapapagaling mo ako kung
kalooban mo. Kung will mo, Lord. Meaning, this man is ignorant about the will of God when it comes to healing the sick. Ignorante siya. Why? Bakit ganon? Well, it might be. Maari. Siguro matagal na siya may sakit. At nagpe-pray siya sa Lord at hindi siya gumagaling. Kanya, tiyak, pumapasok sa isip niya, siguro hindi kalooban ng Lord na gumaling ako. Kasi tagal ko na pinag-pray, hindi pa rin ako gumagaling. Siguro patungo na sa kamatayan ito. At ilan sa atin ang ganyan? Sa matagal ng sakit mo, pumapasok sa isipan mo na, siguro hindi will ng Lord na gumaling ako. Siguro hindi will ng Lord na ako lumakas pa uli. Siguro hindi will ng Lord na ma-restore uli ako ang aking health. Siguro hindi will ng Lord. Now, yan pong bagay na yan, ang tanong po ay, is it the will of God for us to be healed? Kalooban ba ng Lord na tayo po ay gumaling? Matthew 8:3, isa-isahin natin. Una, sinabi ng Bible, then Jesus put His hand and touched him. Hinipo niya yung may ketong, hinipo niya. Kung tutuusin po, walang pwedeng humipo sa may leprosy nung araw po. Basta't may leprosy ka, ikaw mismo sumisigaw, unclean, unclean, marumi ako. Kanya, isolated ka. Lumalakad ka, naglalayuan yung mga tao ba, sumisigaw ka na unclean, unclean. Pero sa Lord, hindi po. Lumapit yung may ketong sa kanya, hinawakan pa niya yung may ketong. Pwede niyang pagalingin yun na hindi niya hawakan pa, pero hinawakan pa rin niya para ipakita sa kanya ang ano. Tsaka niya sinabi, I am willing. I'm willing to heal you. I am. Ginamit ang Lord yung salitang, I am. I am willing to heal you. I am. Na hindi niya alam, nung may sakit na yun, na kaharap na niya si I am nung oras na yun. Ang tanong, okay, listen carefully. Sino ba si I am? Exodus 3:13-14, Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your father has sent me to you. Oy, sabi ko sa mga Israelita, ako'y pinadala ng Diyos. And they say to me, anong pangalan ng Diyos natin? Anong pangalan ng Diyos mo? Anong pangalan ng Diyos natin? Yun ang sabi niya sa Lord mismo. Ano po sasabihin ko? What shall I say to them? Anong sasabihin ko sa kanila, Lord? Anong pangalan mo? Sumagot ang Lord. And God said to Moses, I am who I am. And He said, thus you shall say to the children of Israel, sabi mo sa kanila, I am has sent to you. Ako ang nagpadala sa iyo. I am now. Kanina, tinanong ko, sino ba si I am? God the Father is the I am. Pangalawang tanong, ano ba si I am? Ano ba siya? Exodus 15:26 sa King James Version. If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in His sight, and will give ear to His commandments, and keep all His statutes. Next. I will put none of these diseases upon thee. Nagpapadala rin ng sakit ang ating Lord. And which I have brought up upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Pag sinabi niyang I am the Lord that healeth thee. Sa next version, ESV, listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in His sight, and give ear to His commandment, if you will diligently, and keep all His statutes. Next, I will put none of diseases on you that I put on the Egyptian, for I am the Lord your healer. Kanina, I am the Lord that healeth thee. Ako nagpapagaling. Ngayon naman yung sinabi niya, I am the Lord your healer. Ako ang siyang magpapagaling sa iyo. Ako manggagamot mo. Sa Tyndale Bible, 1526, matagal na ito, kanya Old English po ito. Ito mo, yung said dito sa ide. And said, if ye will hearken unto the voice of the Lord your God, and will do that which is right. Ito mo, spelling na right, may E. And His sight, and will give po yan, pero yun nando doon, an ear unto His coming commandments,
and keep all his ordinances. Next. And that will I put none of these diseases upon the which I brought upon the Egyptian. For I am the Lord, your surgeon. Nag-oopera pala ang ating Lord. In fact, ang una inoperahan, si Adan. Biniyak niya rito, kinuha niya ang isang tadyang ni Adan. Yan ang unang operation na naganap. Ang Diyos ang gumanap. Dahil siya po ang surgeon natin. Ang Diyos ang surgeon po natin. Kaya huwag kayong matatakot pag sinabing ooperahan kayo. Mayroon sabihin ko sa inyo kung bakit. John 8:24. Sino ba itong I am sa New Testament? Ito sabi ni Lord. Therefore I say to you, Jesus na ito, that you will die in your sins. For if you do not believe that I am here, pag hindi kayo naniwala ako si I am sa Old Testament, mamamatay kayo sa kasalanan ninyo. Kayong lahat nanonood sa television na hindi naniniwala na si Jesus Christ, yung I am, yung Father doon sa Old Testament, ay, ang sabi ng Lord, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Kasi ang I am sa Old Testament, yung God the Father sa Old Testament, Jesus Christ sa New Testament. You will die in your sins. Jesus Christ is the I am in the Old Testament. I am ng Old Testament. Jesus Christ in the New Testament. Meaning, He is the healer, the great healer of your body, your great physician. Yes. And that's one of the major reasons why you don't receive healing. Kung ba't di ka gumagaling, you know why? Bakit? You don't know your real healer. Hindi mo kilala kung sino healer talaga. The real healer is not the doctors. They're just instruments of the real healer. Hindi po yung doktor. Hindi po yon. Ang doktor po ginagamit ng Diyos. Pero hindi talaga sila ang nagpapagaling. Ang Diyos pa din ang nagpapagaling. It's not the medicines. Hindi rin medicine iniinom. Walang masama sa doktor, walang masama sa medicines, but they are just instrument ng real healer. Hindi po sila ang nagpapagaling. Kasi ang final say, ang pinaka-final say, hindi ang doktor. Yung magsasabi, 10 buwan na lang ang buhay mo, 6 na buwan buhay mo, 3 buwan lang buhay mo, hindi sila yon. Ang final say ay, si I am. Si I am. Pag nagsabi si I am, pag siya nagsabi, final na. And His name is Jesus, 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 Jesus the healer. Kasi sino man siya nyo, pinagaling ka sa cancer? Ba't ka, magaling ka ba? Oo, si I am. Ano nagpagaling? Magaling na yung kidney mo? Yes, sino nagpagaling? Si I am. Puso mo, may sakit ka ba? Wala na. Sino nagpagaling? Si I am. Ulcer, meron pa. Wala na, si I am. Diabetes mo, meron pa ba? Wala na, si I am. Yung sugar mo, tumataas pa? Hindi na. Yung pilay mo, wala na. Yung matindi ko mo, wala na. Why? Si I am. Yes. In fact, pag magaling ka na, pag tinanong ka, magaling ka na ba? Ang sagot mo, yes, I am healed. I am healed. I am okay. I am fine. I am strong because I am. Si I am. Si I am ang nagpagaling sa akin. Woo! Praise the Lord. Tingnan si Paul. Binigyan siya ng thorn in the flesh. Pag sinabi infirmities, basically po ay sakit. Now, ang sabi niya ganon, nag-praise the Lord 3 times, hindi sumagot ang Lord, my grace sufficient for you. Yung sagot ng Lord sa kanya. Ano sabi ni Paul? Ganun ba? Then, when I'm weak, I am strong. When I'm weak, I am fine. When I'm weak, I'm okay. When I'm weak, I am strong. Puro I am ang ginamit niya, and that I am is Jesus Christ. Praise the Lord. Kanya huwag niyong kalilimutan yung I am. Gamitin nyo lang sa positive po, I am. I'm healed. I'm strong. I'm okay. I'm fine. I am. Why? Because si I am
Praise the Lord. At kung tatanungin niyo ako, willing ba ang Lord pagalingin tayo? Willing na willing ang Lord na pagalingin ka. Pagalingin siya. Pagalingin ikaw. Pagalingin tayo lahat. Willing ang Lord. Never nyo sasabihin, hindi will ang Lord na pagalingin tayo. Hindi po. Will ang Lord na pagalingin tayo lahat, pati kayo nanonood sa television. Will po niya na pagalingin tayo. Now, why is the healer? Sa great I am, si great I am na Jesus Christ sa New Testament ay willing tayong pagalingin. Why? Yan ang tanong. First reason, because of His compassion. Yung mercy niya. Matthew 14:14. And when Jesus went out, He saw a great multitude and He was moved with compassion for them and healed their sick. Yung habag ng Diyos, pag may sakit tayo, nahahabag ang Lord sa atin. Grabe ang habag ng Lord. Yung mercy ng Lord sa atin. Huwag sa tayo may karamdaman po, nahahabag ang Diyos. Lalo na pag hirap na hirap ka, kapag andun ang karamdaman mo, ano doon po, na talagang ang Lord, habag na habag po sa atin, kaya kumikilos ang Lord para magpagaling sa atin po. Kaya alam, minsan kaya hindi gumagaling, pero pagka oras na wala tayong magagawa po. Pero pag hindi pa oras, titsakin ko siya, gagaling ka. Pero siya magpapagaling. Ang Diyos pa rin magpapagaling sa iyo. Yan ang palakpak na walang sakit. Yan ang palakpak na gustong gumaling talaga. Yan. Woo! Praise the Lord. Glory to God. Second reason, He heals to prove that He is alive. Siya ay nagpapagaling para patunayan buhay siya talaga. Acts 1:3, after ng kanyang suffering, after His suffering, He presented Himself to them with many convincing proofs that He was alive. And He appeared to them over a span of 40 days. Then He spoke about the kingdom of God. 40 araw siya nagpakita sa kanila, nagpakita ng himala, nagpakita ng healing sa kanya para patunayang buhay siya. Ang Diyos hindi nakikita. Pero pag tayo gumagaling sa mga incurable disease, naniniwala ka ba buhay nga ang Diyos? Kasi imposible pero naging posible po. Kaya yun ang pagpapatunay na buhay talaga ang ating Lord. Kanya yung pagpapagaling sa atin, pagpapatunay, buhay ang Diyos talaga. Na buhay siya, at hanggang ngayon buhay ang Lord at ang Diyos ay hindi na mamamatay at hindi na mamatay ang Diyos. Praise the Lord! Kaya lahat kayo may karamdaman, pati kayo nanonood sa television, pero mo isipin, buhay ang Diyos ko, buhay si I am, buhay si I am, buhay si I am. Siya magpapagaling sa akin, I am the Lord that healeth thee. Yan ang sabi mo, Lord, you will heal my body, Lord, you will heal me, Lord, you will heal me, Lord. Ganun dapat na nasa mind po natin. Andiyan pa ba kayo? Pangatlo, He heals because healing of our body is included in our salvation. Kasama pong healing sa salvation of souls. Hindi po soul lang, pati katawan natin, yung sakit natin, niligtas tayo ng ating Lord. Matthew 4:23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, teaching and preaching the gospel of the kingdom, the gospel of salvation. Nag-preach ng gospel of salvation pagkatapos niyan. And healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Magkasama pirmi. Pagkatapos ng gospel, salvation of souls, healing, kasama po. Sa katunayan, kung di-differentiate natin ang salvation of souls at healing ng body, heto po yan. Pag sinabi salvation of souls, una, ginamit ang salitang redeem ang ginamit po. Ephesians 1:7. And in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His glory. Spiritual yan. Sinave po tayo. At tayo tinubos ng ating Lord. Pangalawa, ginamit sa salitang cleanse, nilinis. 1 John 1:7. But if we walk in the light as is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Nilinis sa kasalanan. Spiritual yan. Freed from sin. Pinalaya sa kasalanan. Revelation 1:5 NLT. And from Jesus Christ, He is the faithful witness to these things.
the first to rise from the dead, and the ruler of all the kings of the world. All glory to him who loves us and has freed us from our sins by shedding his blood for us. Pinalaya. Panglima, was. Hinugasan tayo. Revelation 1:5, New King James. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us, wash us from our sins in his own blood. Hinugasan. Ang isa pang word na ginamit pagdating salvation ng soul. Soul ang pinag-usapan, di body. Soul. Justified. Ginamit po. Romans 5:9. Much more than having now being justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Isa pang ginamit, reconciled. Pagdating ng salvation of soul, hindi nyo maigi para maniwala kayo ang pagpapagaling sa body kasama po sa kaligtasan natin. Reconciled, Colossians 1:20. And by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on the earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Now, yun po yung salvation of souls. Meaning, yung pong healing of souls, ang ginamit po ay redeem, ginamit wash, ginamit reconcile, we are freed, ibang ginamit. Ibig sabihin po, pag sinabing salvation of souls, yung pong tinatawag na healing, pwedeng healing of souls. Kaya lang po, tila baga wala tayong makikita sa Bible na pag sinabi save ang soul, sinabing hinil ang soul, pinagaling ang soul. Tila baga wala tayong makikita ng ganun. Tignan nyo maigi, baka naman meron po. Pero ako po, so far, 40 years na nagbabasa nito, wala pa ako nakita na pinagaling ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang soul ay hinil ang kanyang soul. Wala pong ganun. Pahiwatig lang. Pero walang diretsong salitang heal talaga ginamit sa soul. That's why I strongly believe one of the major reasons why God was manifested in the flesh is for the healing of our body. Kanya siya nagkatawan tao para tayo po ay, of course, number one, tubusin sa kasalanan po, spiritual. Pero pangalawa, para gumaling tayo sa karamdaman po natin. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins, binitbit yung kasalanan natin in his own body, sa kanyang katawan, on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes, sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Now, Isaiah 53:4, NIV, surely he took up our pain, kinuha yung mga pasakit sa atin, and bore our sins, binitbit ang ating sufferings, ang ating mga kabigatan, and yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. Sa GWT translation, he certainly has taken upon himself our suffering. Kinuha niya, tsak na kinuha niya ang nagpapahirap sa atin and carried our sorrows. Okay, next. NASB. However, it was our sicknesses. Diniretso na. Our sicknesses that He Himself bore. It was our sick. Tagalogin natin. Ang mga karamdaman natin, ang pinasan niya. Pinasan na niya yung karamdaman natin. Yung karamdaman natin, nilagay na niya sa Kanya. Nakukuha niyo ba? And our pains that He carried, binitbit pati ang ating mga pain po. In other words, sa parte niya pinapalam sa atin ng Lord, pagdating sa karamdaman, Kanya sa namatay ng ganon, kaya sa pinarusahan para bitbitin na nga yung lahat ng karamdaman natin na nagpapahirap sa atin. Hindi ibig sabihin naman na hindi tayo magkakasakit. Hindi. Magkakasakit ka pero gagaling ka dahil binitbit na niya sa cross of Calvary. Ano man ang sakit mo, gagaling ka dahil binitbit na niya sa cross of Calvary. Nakukuha po natin. Verse 5, NIV. And He was pierced. Kasi namin pierced, pinako dito sa kamay, sa paa. For our transgression. He was crushed, dinurog for our iniquities.
And the punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Past tense ang ginamit. Sa sugat niya, gumaling po tayo. Sa NLT, but He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Pinalo siya para gumaling po tayo. Saan? Sa katawan siya pinalo, di sa katawan tayo gagaling. In short, yung ginawa ng Lord sa cross of Calvary na pumayag siyang gawin sa Kanya, yung hirap na yon para gumaling lang tayo sa karamdaman natin. Para magkaroon tayo ng healing talaga. Para yung healing power ng Lord ay sumaatin. Para kung ano man ang karamdaman natin, hindi tayo matakot po dahil alam natin, may kagalingan po tayo. Nakukuha niyo ba? Gayon. Sino may gustong gumaling? Yan! Sino may gustong gumaling? Tanong, how did this leper obtain healing? Paano siya gumaling? Yes, because of the Lord's will ng Lord, willing to heal him, willing siya. And I told you some reasons kung bakit willing siya magpagaling. But in the case of this man, of this leper, this was what he did. Ganito ang ginawa niya. Makinig kayo again. Verse 1. And when he had come down from the mountain, great multitudes followed him. So marami, ang daming sumusunod. Talaga, andyan, daan-daan yan, o maaaring libo nga dyan sumusunod. Nandun tong lalaki ito. Ano sabihin nun? Nag-effort siya. Nag-effort siya para lang niya makalapit sa Lord. Tiniis niya yung kalagayan niya. Na may ketong siya, nilalayon siya, sumisigaw siya, unclean, unclean. Unclean na habang nakikipagsiksikan siya, pinandidirihan siya, pero nag-effort pa rin siya, sige pa rin siya, lapit pa rin sa Lord. Yung pong gustong gumaling, nag-e-effort ang gustong gumaling. Hindi pwede, Lord, pagalingin mo ako, Lord, in Jesus' name, gagawin ko. Hindi po ganun yun. Mag-effort ka. Saan? Ayan. Iluhod mo sa Lord. Iiyak mo sa Lord. Hanggang kahabagan ka ng Lord. Pag nakuha mo habag ng Lord, diyan mo makukuha ang kagalingan mo. Titsaking ko sa'yo. Honestly, sa akin, iniyak ko sa Lord. Nag-labor ako sa Lord. Nung magkasakit ako gano'n, dahil sinabi ng doktor, hindi na marerestore yan. Hindi, marerestore yan. Hindi basta gano'n lang yun. Nag-effort ako maigi. Pinag-pray ko everyday, pray everyday, pray everyday, pray everyday. Ayun. Nagulit yung doktor dahil na-reverse. Sabi niya, irreversible. Na-reverse po. Why? Yung effort, kailangan nandoon. Nung dati nga, nagigilgal pa tayo, di ba? Nung dati noon, may karamdaman din ako, naggilgal ako mga kapatid. Madaling araw, pupunta ako sa Gilgal, pray ako doon, iyak ako sa Lord mga kapatid. Nagle-labor talaga ako para nag-e-effort talaga ako dahil gusto kong gumaling. Hindi gusto na Lord na mahirapan ka. Gusto niya makita, nag-e-effort ka. Na gusto mo talaga na ikaw gumaling talaga para maggamit ka sa gawain ng Lord. Kaya gusto mo gumaling ka, yun ang gusto ng Diyos. Nakikita niya. Nakukuha niyo ba? Kaya prayer lang po ang katapan niya. Saan nakalagay yun? Philippians 4, what verse? Verse 6. Do not be anxious for anything, but by everything, prayer. Sa lahat, prayer. Cancer, prayer. Pera, prayer. Gano'ng kabigat ang karamdaman mo? Prayer. Pero effort ka. Mag-effort ka maigi sa pagpe-pray. Ibig sabihin doon sa barding yun, pinapakita sa atin ng Lord. Basta nag-e-effort ka, mayroon pang mapapalakas sa harapan ng ating Diyos. Pangalawang ginawa niya. Ano ginawa niya? Verse 2. And behold, a leper came and he worshipped him. He worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Ano ibig sabihin nun? Bago yung kailangan niyang gumaling siya, nag-worship mo, yung munang gusto ng Lord na mag-worship, yun muna ginawa niya. Hindi muna siya humingi. Nag-worship muna siya sa ating Lord. O maaaring lumuhod siya, nag-beg siya sa ating Lord sa form of worship. O kumanta siya sa Lord, naman ang ginawa niya sa malisabi, basta nag-worship siya sa Lord, lumuhod sa harapan ng Lord, maaaring sa paan ng Lord, nandun sa paanan ng Lord mismo. It's a form of worship.
At yun ang dapat ginagawa natin po. You know why? Worship is a form of humility. Pagpapakumbaba, pag tayo nag-worship, kung may sakit ka, nag-worship ka sa Lord, umiiyak ka ba, nag-worship ka, ando doon yung kababaan ng loob mo, nando doon. At yun ang gustong-gusto ng Lord, binababa mo ang sarili mo. And, most importantly, it is a form of recognizing Christ as God in public. Ni-recognize na, kasi sinabi ng Lord, ang Diyos lang ang sambahin mo, ang Diyos lang ang i-worship mo. So Diyos lang ang dapat i-worship. Eh, win-worship niya. Ano ibig sabihin nun? Abay, naniniwala ako, Lord, Diyos ka talaga, Panginoon, ikaw ang Diyos. Public yung pinakita niya, na nire-recognize na yung Diyos niya. At yan din ang ginagawa natin pag nag-worship tayo ngayon dito, lahat ng nandito, nag-worship tayo, pinapakita natin sa isa't isa, pinapakita natin sa iba dito na naniniwala tayo, nire-recognize natin na Diyos si Jesus Christ, Diyos po siya na dapat sambahin talaga. Praise the Lord! Ganong katindi. Hinaluan ko rin ang worship yun sa akin. Kumakanta ako kung mag-isa, pero umiiyak ako kung kumakanta habang nag-worship sa Kanya. Alam mo, kinakanta ko yung kanta natin. Alam kong may magagawa. Umiiyak ako. Ang Diyos, alam kong may magagawa. Iyak ko. Kasi siya, ang doktor, wala na rin magagawa eh. Kinontra ko nung kanta. Alam kong may magagawa. Ang Diyos. O, may nagawa nga. Nakukuha nyo. Kasama po. Para dahil nakikita. Pwede ka naman pagalingin bigla ng Lord eh. Pero hindi ganun eh. Sa Diyos, hindi ganun po. Kasi hindi basta-basta rin na bibigay sa'yo ng Lord. Ang ibibigay sa'yo ng Lord, hindi kayang gawin ng doktor. Oh yes, kaya mag-opera ng doktor, pero kahit nag-o-opera yan, hindi mo alam, ang final say, ang nagdesisyon pa rin, ang Diyos pa rin para mabuhay ka. Kaya bago mo sabihin, ang galing ng doktor ko, wag. Ang galing ni Jesus Christ, ang galing ng physician ko, ang galing na healer ko, ang galing na Diyos, ang galing na Lord. Ginamit yung doktor, ang galing na Lord. Alam nyo, sa doktor ko, sinasabi ko yan. Alam nyo, Doc, alam ko kayo, ginamit ka instrumento ng Lord. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Pero ang Diyos po, ang nagpapagaling. Pero ginamit ka instrumento, pati gamot nyo, ginamit ng ating Lord. Pero ang Diyos po, ang nagpapagaling. Sinasabi ko sa kanya, Berme, mismo ang doktor minsan sinasabi, hindi mo kami nagpapagaling, ang Diyos talaga eh. Dahil wala naman sila magagawa talaga eh. Saka hanggang doon sa pinag-aralan nila eh. Pero yung decision kung gagaling ka o hindi, wala sa kanila. Sa Diyos pirme yan. Tatandaan po natin pirme. Kanya nga karapat-dapat purihin siya eh. Ako ito yung isa sa atin ganyan. Hindi ko sabihin ko sino. Dinayagnos siya. Cancer ka. Cancer sakit ko. Ano ganun. Alam mo, sanabi ng asawa niya, sino kayo para magsalita ng ganyan? Ba't yung nasabing canceran? Di po, hindi na kami babalik dito. Tinatakot yung mga pasyente. Walang cancer asawa ko. Alam niyo, nagpa-check up. Ganun lang. Pero alam niyo, ginawa niya, pinag-pray. Wala na po. Nawala ng ganun lang. Kasi hindi na tinanggap yung sinabi ng doktor eh. Dahil alam niya, hindi sa doktor ang final say. Sa Diyos pa rin ang final say. Hindi ko sinasabi to dahil ayaw ng Lord na doktor. Hindi po. Sa Book of Jeremiah, naghanap ang Lord ng doktor eh. Wala bang doktori ka dito? Ay hindi against the Lord sa doktor. Gumagamit ang Lord ng doktor. Pero ang final say, ang nagpapagaling talaga, ang Diyos po ang nagpapagaling talaga. Hindi doktor mo, hindi medicine mo. Pero mag-take ka lang, walang problema. Uminom ka ng gamot, magpa-doktor ka, dapat magpa-doktor ka, dapat uminom ka ng gamot. Pero ang glory, lahat ay sa Diyos lang ang glory. Kanya yun ang ginawa nito. Hindi pa humihingi, hindi pa humihiling, nag-worship na. Baliktad naman ito, yung Canaanite woman sa Matthew 15, nireject siya na the Lord. Di ba sinabi, ako'y naparito para sa tupa ng Israel. Matthew 15:24. And he answered and said, it was not sent except the lost sheep of the house of Israel. Doon lang ako, kaya reject ka na. Madali sabi. Ano ginawa ng babae? Next. And then she came and worshiped him, saying, Lord, help me. Help me, Lord. And we all know, tinulungan siya ng ating Lord, pinagaling.
yung anak niya. Why? Ang number one nagdala. And it is also faith. Kasi pag ikaw nag-worship ko sa Lord, ikaw meron kang karamdaman nag-worship ko sa Lord, may faith ka na pagkakalingin ka ng Lord. Nandun ang faith sa'yo, pagkakalingin ka ng Lord. Kaya pinakita nga sinabi ng Lord, woman, how great is your faith? Why? Hindi lang doon sa sinabi niya, na kahit mumu ay may karapatan din yung mga aso sa mumu na nahuhulog sa lamesa. Hindi lang po yun. Dahil sa winorship niya ang Lord, sa kabila ng ganun, nireject na siya, winorship pa rin niya, hindi niya tinanggap ang rejection. Nag-worship siya. And worship, lastly, is a sign, is a form of surrender. Nasuko ka na, kaya ka nag-worship, suko ka na, Lord, wala na akong magawa. Ikaw na lang talaga, Panginoon ko. Ikaw na lang, Panginoon, ang magpapagaling sa akin. Wala nang iba, Ama. Wala na po iba. Now, do you believe? Naniniwala ba kayo na sa umagang ito, kung mag-e-effort ka lang, gagaling ka? Anong effort ang gagawin natin? Of course, maganda. Tatayo tayo. Para may effort. Walang effort pag nakaupo eh. Tatayo tayo. Sino-sino gustong gumaling? Hindi ako nagtataka. Halos lahat kayo nagtaas ng kamay. Pati kayo nanonood, halos lahat kayo may karamdaman eh. Ang dami may karamdaman ngayon. Kaya hindi ako nagtataka doon. Pero, kung susunod lang kayo sa sasabihin ng Lord, lalabas kayo rito. Nasa inyo ang kagalingan. Anong gagawin nating effort? Una, mag-worship tayo sa Lord. Dito, manggagaling sa heart mo. Dito, manggagaling sa heart mo, bawat salitan lalabas sa bibig mo, dito sa heart mo, manggagaling habang inaawitan mo ang ating Lord. At, please listen carefully, ma'am, gustong gumaling. Habang umaawit ka, nasa heart mo at nasa mind mo, Lord, alam ko, pagkakalingin mo ako. Ikaw ang healer ko, Lord. Ikaw ang healer ng aking body, Lord. Ikaw ang magpapagaling sa akin, Lord. Habang inaawit mo, itong awit na ito, yun ang ilagay mo sa mind mo. Pagkatapos umawit, mag-effort ka sa prayer na ngayon. Pag-pray mo, yung karamdaman mo. Pagkatapos pag-pray, paniwalaan mo ang pinag-pray mo at uuwi ka. Nasa iyo ang kagalingan. Ang kagalingan ng Lord, merong bigla, merong recovery, dahan-dahan, unti-unti, as time goes by, hindi mo alam, pinagagaling ka na ng ating Panginoon. Naunuhan niyo. Ang importante sa araw na ito, makuha niyo approval ng Lord. Yung final say ng Lord na, I'm going to heal you. Yun ang dapat makuha natin. I will heal you. I'm willing to heal you. Yun dapat po. Choir, please. Habang inaawit natin, I'm the Lord that healeth thee. Awitin mo ito sa puso. Awitin mo sa heart mo. Sa heart manggagaling talaga habang inaawit mo ito. Pagkatapos umawit, nakita mo nagsusubside na awit mo, tsaka man-pray ngayon, Panginoon. So ito pinapanalangin ko eh. Yan na, panalangin mo. At pagkatapos mong panalangin, pasalamatan mo na. Tapos mong pasalamatan, mag-thank you sa Lord, angkinin mo na. Basta pag pag-pray natin, paniwalaan mo. Bahala, pati kayo nanonood sa television. Pati kayo nanonood sa television. Unless otherwise, ulitin ko ulit, unless otherwise, oras mo na. Wala tayong magagawa. Pero gayon pa man, kahit oras mo na, pwede kang bigyan ng extension ng ating Panginoon. Dahil ginawa niya sa Bible yan. Naunawaan mo natin? So, with all your heart, your strength, with all your mind, and soul, let's sing this song. Ikanta natin, patungkol natin sa ating Diyos po. Just close your eyes and sing this song. To Him, ikantahin mo sa Kanya. I'm the Lord that healeth thee.
sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. Our God is a compassionate God. Kakahabagan ka ng Lord. You are the God. Kakahabagan ka ng Lord. My healer. Just worship Him with this song. You sent your word Yes, Lord. and healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God. I am the God Yes, Lord. that healeth thee. Sing it to the Lord. Sing it to the Lord. Nalulugod ang Lord sa awit mo. Yes, Lord. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God that healeth thee. You are the God, my healer. You sent your word and healed my disease. Yes, Lord. You are the Lord, my healer. Hallelujah. Pasalamatan mo na siya. Pasalamatan mo na ang Diyos. All that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. Oh, yes, Lord. For all that you've promised and all that you are. It's all that has carried me through. Jesus, I thank you. Oh, thank you, Lord. Give thanks to God. And I thank you, Lord. Oh, yes, Lord. And I thank you, Give thanks to Him. thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Amen, Lord. Thank you for giving your life just for me. How I thank you, Amen, Lord. Jesus. I thank you, gratefully thank you, Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you, Jesus. I thank you, gratefully thank you. O Diyos ng buhay, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Sabagat sa araw na ito, nilinaw mo sa amin, Panginoon, na talagang gusto mong gumaling kami lahat, Panginoon ko. Gustong gusto mo, Panginoon ko. At salamat po, Panginoon, sapagkat nagkaroon ng pag-asa lahat kami nandito, O Diyos. Kami po'y nanalangin kanina, O Diyos,
tukol sa aming karamdaman, O Lord. Nanalangin lahat, Panginoon. Nag-worship lahat, Panginoon. Isang kinalugdan mo, Panginoon, sa leper na ito, Panginoon. Pinagaling mo, Ama. Kaya naniniwala po ako, Diyos, na yung lahat namin pinanalangin sa iyo, tinugon mo, Panginoon ko. Tinugon mo, Panginoon ko. Tinugon mo, Panginoon ko. Kaya iparamdam mo sa bawat isang nandirito, O Diyos, na dumaloy ang kagalingan sa aming Panginoon. Dumaloy sa lahat ng kagalingan mo, Panginoon ko. Kaya pumunta kami may karamdaman, lalabas kami rito sa lugar na ito, Panginoon, na wala pong karamdaman, kaya hindi sa lahat ng mga nanonood sa television, Lord. Marami na po nawawalan ng pag-asa, Panginoon, dahil po sa kanilang karamdaman. Pero ngayon binigyan mo ng pag-asa, O Diyos, hindi lang binigyan, Lord. Alam ko, kumilos ka rin sa kanila, Panginoon ko. Kasi lahat ng mga naniwala doon sa mga nanonood sa television, Lord, alam kong gumaling din sila sa oras na ito, O Diyos. Dahil naniniwala kami hanggang ngayon, nagpapagaling ka, Panginoon ko. Noon ngayon, magpakialam pa man na hindi ka nagbabago, O Diyos. Kung healer ka ng Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang ngayon, healer ka pa rin namin, Panginoon. Ikaw ang physician namin, Lord. Ikaw ang surgeon namin, Panginoon ko. Ikaw po, Panginoon, wala iba, O Diyos. Kaya taos-pusong pasasalamat, Lord, ang binibigay namin sa iyo, Lord. At mula sa araw na ito, aangkinin namin, Panginoon ko, ang gagalingan pinagkaloob mo sa amin, Ama. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe po sa bawat isa po sa atin. Lalo na po na ngayon po, marami po ang nangangailangan po ng kagalingan. At naniniwala po ako, kumilos po ang ating Panginoon. Lalo na po sa lahat po ng ating po mga first time guests and visitors po. Ngayon sa mga first time viewers po natin. Ngayon po ay narinig po natin kung gaano po kabuti ang ating Panginoon. Siya po ay nagpapagaling at ipinarating po sa inyo ng Diyos na siya po yung ating pong dakilang mga gamot. Siya po yung ating pong great healer. So hindi lang po kagalingan pagdating po sa pisikal, ang pinagkakaloob po niya, na nais po namin pabatid po sa inyo, kundi pati rin po yung pong kagalingan or healing of our souls, which is the salvation of our souls. So ang Diyos lamang po ang kayang po maglinis, magpalaya sa atin po mula po sa kasalanan at sa mga gumagapos po sa atin. At siya lang po ang kayang mag-redeem po sa bawat isa po sa atin. All we need to do is surrender our lives sa ating Panginoong Jesucristo. Yan lang po ang ating pong gagawin. At tanggapin niyo po siya bilang sariling tagapagligtas. At paniwalaan po ang kanyang gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat po ng ating po mga bisita na nandito. Pag sinabi nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng data, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po may naniwala, nanampalataya, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing,
hindi din po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi kailangan lakipan po natin ito ng pagsunod. Kaya lang po ang tanong is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, tayo po'y magre-repent, tayo po'y hihingi ng tawad sa ating Panginoon. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, sandamakmak ang kasalanan mo, napakarami, mabibigat na nagawa mong kasalanan. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi po yung nagawa natin, hindi po yung nakalipas o yung pagkatao natin, yung nakaraan natin, kundi yung ating pong taos puso na pagsisisi. Believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. And dyan di po papasok yung pong death to sin. And that is the first step. We need to repent. So second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ay magpapabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig. So kung una, siya po ay namatay, tayo naman po ay papatayin natin ang ating pong mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya po ay inilibing, tayo naman po ililibing natin po ang ating pong mga kasalanan through water baptism in the name of Jesus Christ. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. It is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, ang ating Panginoon na buhay na magmuli. Tayo naman po'y tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. So tayo naman po'y mababago na. So we're going to be transformed at ma-regenerate po tayo. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat po ng mga first-time visitors na nandirito, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit po? Kasi sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Kung ikaw may kahinaan, bad attitudes, vices, habits na hindi magaganda, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan po ito. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga first-time viewers at first-time visitors po na nandito, pwede po ba na iyuko po natin ang ating pong maulo panandalian? At kung sa tingin mo, ikaw ay may nagawang kasalanan sa ating Panginoon, ibulong mo sa ating Panginoon, sabihin mo lang sa ating Panginoon, just a short prayer, Lord, I'm sorry. Tawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala ko. Just whisper a short prayer to the Lord. At naniniwala po ako na naririnig ka niya ngayon. Sabihin mo lang sa Panginoon, sorry po Panginoon, please forgive me. Just a short prayer. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo ang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa mga bisita? Yuko po ninyo yung mga ulo, pikit po ninyo yung mga mata. And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayo lahat, tapat natin yung kamay po natin sa kanila. So please repeat after me sa mga visitors po na nandito. At habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun ay patuloy na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Sige po, sumunod po kayo sa akin, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Lumalapit po ako sa iyo malapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. ng isang makasalanan. Tawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling bilang tagapagligtas sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. ng Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po na ako ikaw ay namatay, ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nalibing, at sa ikatlong araw sa ikatlong araw ay nabuhay na ay magmuli. nabuhay na Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako Dagdag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step po,
Sa kaliwa po ninyo, yung pong green flag, sunod lang po kayo dyan. May isi-share lang po sa inyo na para po sa kaligtasan po na ating, praise the Lord, palakpakan po natin ating Panginoon. So samantalang sa atin naman po mga first time viewers, you may contact us or message our Facebook page para po magpa-schedule po ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa mensahe ng Gospel of Salvation. Isang palakpak po sa ating Diyos na buhay para po sa mga tao na ipinagkaloob niya sa atin para sa kaligtasan. Tayo po ngayon ay dadaan ko sa ating pong giving. Hebrew chapter 13, verses 15 to 16. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. After na po tayo nakapag-worship sa ating Panginoon, kinakailangan po tayo gumawa ng mabuti, especially sa ating gawain po ng ating Panginoon. So ngayon, meron po tayong announcement tungkol po sa giving. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa ating pong mga gawain. And don't miss our next congregational fasting happening on April 25, Saturday 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. And to all 7 sports workers, please block the following dates for this year's Ministry Policy Orientation, April 24, Friday. This will be held via Zoom at 7 p.m. And calling all achievers business for Christ, be part of the next ABC Interactive Discipleship on April 22, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Tower Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Alright po, tumayo po tayong lahat at pagbigay tayo sa Panginoon ng pangwakas ng panalangin. Sabi mo sa katabi mo, I'm blessed. So, yung Jesus Christ ngayon, He is the great I am in the Old Testament. Kaya wala pong pagdududa na ang ating pong kahilingan sa Panginoon ay ipagkaloob po niya sa atin. Let's bow our heads and pray. Amang banal na sa langit, maraming salamat po sa inyong katuruan. Napakaraming pong bagay na pinakita sa amin, Lord, na you are always willing na ibigay ang aming kagalingan, Lord. Kaya iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa amin lahat na nandirito. Natural lamang, Lord, bilang tao'y dumaranas ng sakit, pero meron kaming Diyos na nagpapagaling sa amin. Bagamat kami po ay umiinom ng gamot, may mga doktor, pero kayo pa rin ang final say, Lord. Kinakailangan lang po namin talaga ng palaging susunod sa inyo. Saan nandun ang gawain, saan, Panginoon, lalagong aming pananampalataya. Palagi kami makinig, palagi kami mag-worship sa inyo, palagi kami makapag-usap sa inyo. Alam namin, Lord, na hindi ka bingi at kayo po ay punong-puno ng habag sa inyong mga anak, na you are more than willing na kami po ipagalingin. Kaya't iunat mo yung mapagpalang kamay, basbasa mo po ang bawat isa, pagalingin mo sa kanilang karamdaman, bigyan mo ng katalinuhan kung paano magkakaroon ng solusyon sa mga problemang dumarating. Huwag mong pahintulot sa mabibigat na pagsubok. Ganon din po, O Diyos, ibigay mo, Panginoon, ang patuloy na daloy ng pagpapalang finansyal upang matugunan ang pangangailangan material. Maraming salamat po, pagpalain mo rin ang church na ito, Lord, sa aming layunin na maipangalat, O Lord, sa lahat ng tao, sa lahat ng mga kababayan namin,
ang salita mo, ang katotohanan kung paano po magkakaroon ng kaligtasan. Maraming salamat, patuloy namin pinagpe-pray, Lord, ang lahat ng mga tumanggap po sa harapan. Tulungan niyo po sila na hindi lamang ngayon sila dadalo, kundi lagi-lagi po silang dumalo upang makuha nila ang total salvation, Lord. Nadalangin din namin, Lord, ang aming bansa. Tulungan mo po ang pamunuan na magkaroon lagi ng wisdom and knowledge kung paano ma-maintain ang peace and order sa aming pong bayan. Maraming salamat po, Diyos. Basta samuriin, Lord, ang lahat ng mga kaloob ng iyong mga anak na walang tigil na sumusuporta sa inyo. Patuloy mong idaloy ang masaganang pagpapala. Ingatan mo po ang bawat isa, Lord. Sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Let us seek renewal, reflection, and a deeper connection with God. Join our on-site worship service happening this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We look forward to worshiping with you. Ready to grow in faith and purpose? Step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on April 22nd, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of something that will transform your walk with God. To all Servants Force workers, don't miss the Part 3 of the 2026 Ministry Policy Orientation on April 24th, Friday, 7 p.m. via Zoom. See you there. Fast with godly intention, pray with divine persuasion, and deepen your faith as you hear testimonies from our congregation. Join us for our congregational fasting and prayer on April 25th, Saturday, 9 a.m. at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. Hey 1FCers! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at 1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform.
Stay connected with us. Follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship, wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1FC Administrative Assistant. Here are other job openings. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com. Holy, Lord God Almighty, holy, holy, holy who was, is, and